do you hope will happen for the rest of your professional life? What are your dreams? What's left? To rule the world. Nakilala natin si Madonna bilang Queen of Pop, isang napaka-successful, napakasikat at napaka-impluwensyang babae. Yung tipong lahat na yatang pinapangarap na marating ng isang artist ay nakamta na ni Madonna. Sa mahigit na 300 milyong records na nabenta sa kanyang karera, ay siya pa rin hanggang ngayon ang itinuturing na best-selling female artist of all time. Siya ang itinuturing na pinaka-successful na solo artist sa kasaysayan ng Billboard Hot 100 chart. Siya ang pinakaunang babaeng artist na kumita ng $1 billion sa mga konsyerto, isang rock and roll hall of famer, at itinuturing na isa sa mga greatest artists and songwriters of all time. Pero lahat ng yan, lahat ng nakikita nating tagumpay at karangyaang kanyang tinatamasa ay parang palamuti na lang sa ating mga mata. Nakita kasi natin siya bilang superstar na Madonna na, pero kung hahalungkayin natin ang kanyang buhay kahit kaunti, baka hindi mo na pangarapin pa o naising mapunta sa sitwasyong mayroon siya, dahil kahit gaanong kapuno ng pera ang kanyang bangko o kung gaanong kaningning ang bituin ng kanyang karera, ay ganong kadilim din naman ang kanyang pinagdaanan at nararanasan pa hanggang sa kasulukuyan. Halika at ating mas kilalanin pa si Madonna. Anong hirap ang kanyang pinagdaanan at paano nga ba niya narating ang tugatog ng tagumpay? Nasaan na nga ba siya ngayon? Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel, at shoutout din sa ating mga idol na sina Atanista TV, Algie Eugenio, Jeff Almoite, Yuel Rakyu at Wilfred Baluyot. Maraming salamat mga idol. Ipinanganak si Madonna Louise Ciccone sa Bay City, Michigan noong August 16, 1958. Sa edad na 5 taong gulang pa lang mga idol ay pumanaw na ang kanyang ina nang dahil sa breast cancer. Kaya sa murang edad pa lang ay kulang na si Madonna at kanyang mga kapatid sa tamang paggabay ng magulang. Lalo na at muling nag-asawa ang kanyang ama na naging dahilan ng lalo niyang pagre-rebelde dito. Sobrang heartbroken ang noon ay batang si Madonna at pakiramdam nito ay walang nagmamahal sa kanya. Dahil bukod sa kulang ang atensyon na nakukuha nito sa kanyang ama, nakakaranas din ito ng pananakit sa kanyang pangalawang ina. Kaya dun siya nagsimulang hanapin ang pansin at pagmamahal na yon sa ibang tao. Sobrang talino mga idol ni Madonna sa klase. Ang problema lang ay ginagawa nito ang lahat para mapansin siya ng iba, lalo na ng mga kalalakihan na minsan ay sinasadya nitong ipakita ang kanyang panty para mapansin. Inamin nito na sa edad na 10 ay nagkaroon na siya ng interes sa lalaki na madalas ay nagiging dahilan para lagi siyang maparusahan ng mga madre sa Catholic school na kanyang pinapasukan. Unang nakahiligan ni Madonna ay ang pagsasayaw. Katunayan, noong plano siyang dalhin ng ama sa isang piano lesson, hiniling nito na hayaan siyang dun pumunta sa ballet lesson. Likas sa kanya mga idol ang pagiging magaling na dancer, kaya ipinayo ng kanyang instructor na gawin itong karera ni Madonna. Naging miyembro ito ng cheering squad sa Rochester Adams High School, at dahil kapansin-pansin ang galing nito ay nakatanggap si Madonna ng dance scholarship sa University of Michigan, kaya doon siya nag-college. Ganun pa man ay hindi na rin niya tinapos ang pag-aaral dahil nagsimula na itong magpasya na simulang magbaka sakali na magkaroon ng karera sa New York City. Doon mga idol ay natutunan ni Madonna ang suportahan ang sarili. Napilitan itong dumiskarte kung saan-saan para kumita. Kabilang na nga dyan ang pagsasayaw at pagtatrabaho sa Dunkin' Donut. Nakakahanga lang mga idol, kahit anong hirap ng buhay na kanyang pinagdadaanan ay hindi nito kinakalimutang hasain ang talentong magiging armas niya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Naglalaan pa rin lagi ito ng budget para makapasok siya sa mga dance lessons, hanggang dumating na nga ang oportunidad na maging parte siya ng mga backup dancers ng ilang may pangalang artist nung panahon na yon. Ganon pa man, syempre bilang isang dalaga na sulong namumuhay at nakikipagsapalaran sa isang bagong lugar, lalo na at pagiging dancer ang ginagawa nito, ay hindi rin naiwasang dumating ang panahon na maabuso ang kanyang pagkababae. Ilang beses siyang napagsamantalahan ng mga kalalakihan, pero hindi naman hinayaan ni Madonna na makaapekto ang lahat ng yon sa kanyang mga ambisyon sa buhay. Hindi na ito nagsumbong pa sa mga pulis at nagpatuloy na lang ito sa pag-abot ng kanyang pangarap. Nagkaroon ito ng kasintahan noong 1979, ang musician ni si Dan Hilroy na naging katuwang ni Madonna sa simula ng kanyang karera. Bumuo ang dalawa ng bandang Breakfast Club, kung saan
ay kumakanta na siya dito habang tumutugtog ng gitara. Pero kalaunan ay umalis din agad si Madonna sa banda nang kasama ang drummer ng mga ito na boyfriend niya din pala. Bumuo din sila ng banda na tinawag na Emmy and the Emmys, kung saan ay dito niya naman nahasa ang kanyang songwriting ability. Kaya kalaunan ay naisipan na lang ni Madonna na maging solo artist. Nakapirma siya sa Gotham Records at nagsimulang bumuo ng mga demo. Kaya madalas siyang pumunta sa mga clubs noon para patugtugin ng mga DJ ang kanyang mga kanta. Doon niya nakilala at nakarelasyon ang DJ na si Mark Cummins na nagpakilala sa kanya sa president ng Sire Records. Subsidiary yun mga idol ng malaking record label na Warner Brothers Records. At doon na nga nakapirma si Madonna ng kanyang kontrata. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay si Mark Cummins din ang nag-produce ng unang single ni Madonna na Everybody, na kahit paano ay nakapagbukas ng pinto para masimulan ang pagtupad niya ng kanyang pangarap. Napapansin niyo siguro mga idol na bawat stage ng kanyang pag-angat ay papalit-palit din ang kanyang karelasyon, na tila ba na-attract dito ang mga lalaking pwedeng makatulong sa kanya. Hindi pa doon natapos ang ganong cycle hanggang makarelasyon nito si Jan Benitez na nag-remix ng halos lahat ng kanta sa kanyang debut album at nag-produce ng kauna-unahan niyang hit song na Holiday. Na-release ang debut at self-titled album na Madonna noong July 27, 1983, kabilang ang mga singles na Everybody, Holiday, Lucky Star at Borderline. Agad itong pumalo sa number 8 ng Billboard 200 at naging simula ng makulay na karera ni Madonna, lalo na at nabibigyan na rin ito ng oportunidad na maging artista. Bukod sa musika at pag-arte ay mas nakapukaw din ang pansin ng mga fans, lalo na nga ng mga kababaihan, ay ang pananamit ni Madonna na naging fashion trend noong panahon na yon. Marami ang kumopya sa estilo ng kanyang pananamit na disenyo naman ng isang jewelry designer at stylist na si Maripol. It's just an accessory to the clothes, but I really think in fashion now you really need it. I feel naked without accessories. Sinundan nyo ng album na Like a Virgin noong November 12, 1984 na mas nagbigay pa kay Madonna ng superstar status sa buong mundo. Kabilang dito ang mga singles na Like a Virgin, Material Girl, Angel, Into the Groove at Dress You Up. Gumawa ito ng ingay at naging makontrobersya dahil sa pagiging sexy at attention-grabbing ng mga lyrics, lalo na ng mga music videos nito. Pero naging isa ito sa mga pinaka-best-selling albums of all time na bumenta lang naman mga idol ng mahigit sa 21 milyong kopya sa buong mundo. Pumalo ito sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified na diamond ng Recording Industry Association of America dahil bumenta ito ng mahigit sa 10 milyong kopya sa US. Sinundan pa yon ng mga sobrang sumikat din na singles na Crazy For You at Gambler, na soundtrack naman para sa pelikulang Vision Quest. Sa sobrang tindi ng kasikatan ay nagsimula na itong maging sentro ng kabi-kabilang kontrobersya, tulad na lang ng paglabas ng kanyang mga hubad na larawan na nagmula sa Playboy at Penthouse magazines. Kuha pa yon mga idol noong 70s na kapit patalim pa si Madonna para mabuhay. Pero tulad ng ibang kontrobersya ay inisnab lang ito ni Madonna at ginamit niya pa nga ang mga yon para mas umingay palalo ang kanyang pangalan. Ang totoo niyan mga idol, minsan ay sinasadya pa nga nito mag-ingay at gumawa ng makontrobersyang bagay. Dahil sa ganong paraan ay lagi siyang napapansin at napapag-usapan. That idea was because it usually is about taboo subjects. People are so frightened of my ideas that they try to undermine my actual talent or any artistic value that may be in any of my work, and just say, oh, she's just doing that to shock people, or oh, oh look, she's changing her look again, oh, she really knows how to manipulate the media. But the fact is, if that's all I was good at doing, I don't think people would be paying attention to me for this long. I mean, I'm still here. You know, the controversy just happened. It wasn't planned, but, you know. But in the end, you're going to wind up making even more money than you would have.
Yeah, so lucky Noong me. early 1985 ay nagkaroon ito ng relasyon sa aktor na si Sean Penn na nauwi nga sa kasalan after ng 6 na buwan lang nilang relasyon. Inspired dito ang sumunod niyang album na True Blue na na-release noong June 30, 1986 kung saan mga idol ay pumalo lahat sa number 1 ang mga singles dito tulad ng Live to Tell, Papa Don't Preach, True Blue, Open Your Heart at La Isla Bonita. Naging number 1 din ang album na ito sa Billboard 200 at napakaraming mga bansa na certified itong 7 times platinum at bumenta ng mahigit ng 25 milyong kopya sa buong mundo. Nasundan ito mga idol ng pagbida ni Madonna sa iba't ibang pelikula. Pero yun nga lang ay kabaligtaran ang kapalaran ni Madonna sa pagiging artista. Natuturingan kasi ito na isa sa pinakawak na aktres. Don't have any feelings. Madonna, bad actress, you make the call. In the movie, it was pretty stupid. As a good actress, never. Just like that. Trite trash. Madonna sucks. Ibang usapan lang talaga mga idol sa mundo ng musika dahil patuloy nitong binibreak ang napakaraming records, lalo na sa mga tours nito na dinudumog talaga ng daang-daang libong katao. Ganun pa man ay nasundan din yun ng paghihiwalay nilang mag-asawa noong 1989 at pagharap nito sa isang napakalaking kontrobersya noong mag-release siya ng kantang Like a Prayer. Ikinagalit ng Vatican at iba't ibang religious group ang music video nito na nauwi pa nga mga idol sa pagtanggal ng Pepsi ng kanilang sponsorship kay Madonna. Kabilang ito sa kanyang album na Like a Prayer noong March 21, 1989 na inspired sa mga kabiguan at mga masasakit nitong pinagdaanan sa kanyang buhay. Lalo na at ayon dito ay hindi umano ina-acknowledge ng kanyang ama ang mga naabot niyang tagumpay na hindi na nakapagtataka mga idol dahil lahat ng ginagawa ni Madonna ay labag sa paniniwalang espiritual ng kanyang ama. Pero syempre ay hindi nito mapipigil ang patuloy na kasikatan ni Madonna na certified ang album na Like a Prayer bilang 4 times platinum at bumenta ng 15 milyong kopya sa buong mundo. Hindi nawala si Madonna mga idol sa mainstream kahit ilang beses pang magbago ang nauusong musika na natili itong relevant at palaging napapag-usapan dahil nga sa hindi na rin nawawalang mga kontrobersya tungkol sa kanya na nasasabayan niya pa ng magaganda at sabay sa usong musika. Kahit noong kasagsagan ng grunge ay number 2 pa rin ang kanyang album na Erotica noong October 20, 1992 na bumenta pa nga ng 6 na milyong kopya sa buong mundo. Ganun pa man ay tumigil naman ito sa tours noong 1993 dahil na rin sa conflict ng kanyang mga schedules sa iba't ibang mga projects at mga pinagdadaanan niya sa personal niyang buhay. Patuloy naman ito sa paglikha ng musika at paglalabas ng mga albums. Number 3 pa rin ang pang-6 na studio album na Bedtime Stories noong October 25, 1994 na bumenta ng 8 milyong kopya. Number 2 naman ang pang-7 Ray of Light noong February 22, 1998 na bumenta muli ng 16 na milyong kopya sa buong mundo. Sa pagsabog ng kasikatan ng bagong henerasyon tulad ni Britney Spears at Christina Aguilera noong late 90s ay nagbago na naman si Madonna ng tunog para makasabay sa mga ito. Inirelease noong September 18, 2000 ang pang-8 album na music na muling pumalo sa number 1 ng Billboard 200 at bumenta ng 11 milyong kopya sa buong mundo. Nasundan yun ang pagpapakasal muli ni Madonna sa direktor na si Guy Ritchie noong December 2000 at pagbalik nito sa 8 taong tigil na pagtutur noong taong 2001. Tinawag itong Drowned World Tour kung saan ay muli itong dinumog ng mga tao na tila ba hindi man lang bumababa ang kanyang popularidad kahit pa panahon na yon ng ibang era. Noong April 21, 2003 ay na-release ang album na American Life na muling pumalo sa number 1 ng Billboard 200. Sa pagpupromote ng album na ito mga idol ay naganap ang laplapan ni Britney Spears, Christina Aguilera at ni Madonna sa stage na syempre ay naging usap-usapan na naman at naging makontrobersya lalo na at parang sinabuyan ng malamig na tubig ang mukha ng nanonood noon na ex ni Britney Spears na si Justin Timberlake. I love the expression on your face when they kissed. Come on, man. Oh yeah, the cameras were right on top of Britney's ex, Justin. Well, the expression came from the fact that the cameras were, you know, right in after your the face. kiss, they were like this.
And I was like, come on. Nasundan yon ng album na Confession on a Dance Floor noong November 9, 2005 na muling pumalo sa number 1 ng Billboard 200 at bumenta ng 10 milyong kopya sa buong mundo. Pero nasundan yon ng kanyang masakit na divorce sa kanyang asawang si Richie, kung saan nga ay nakakuha ito sa kanya ng 15% ng kanyang yaman bilang divorce settlement na umabot din mga idol approximately ng 75 milyong dolyar, kabilang pa ang iba't ibang ari-arian. Abay kasarap parang tumama sa loto. Muli siya naglabas ng album na Hard Candy noong April 19, 2008 kung saan ay hinaluan niya ito ng hip-hop, R&B at iba pang usong tunog noon. Kaya muli itong pumasok sa number 1 ng Billboard 200 pero bumenta na lang ito ng 4 na milyong kopya sa buong mundo. Nasundan pa yon ng 3 pang album, ang MDNA noong March 23, 2012 na number 1 pa rin sa Billboard 200, ang Rebel Heart noong March 6, 2015 na bumaba naman ng bahagya sa number 2 at ang Madam X noong June 14, 2019 na muling bumalik sa number 1 ng Billboard 200. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon si Madonna ng 14 na studio albums, 6 na live albums, 7 compilation albums, 3 soundtrack albums, 74 na singles at 24 na promotional singles. Na-nominate ito sa mga malalaking awards ng 819 na beses at naipanalo niya dito ang 430. Kabilang sa mga yan ang 7 Grammy Awards, 3 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards at 2 Golden Globe Awards. Sobrang liit nitong video mga idol para makover kahit maliit lang na parte ng buhay ni Madonna. Pero naipakita natin dito kung bakit siya tinatawag na Queen of Pop. Nakakahangang sa kabila ng lahat ng mapapait na pagsubok sa kanyang buhay ay nananatili itong matatag. Hindi nawala sa kanya ang direksyon na gusto niyang tahakin para maabot ang lahat niyang pangarap. Isama pa natin ang katotohanan mga idol na hindi nawala talaga ang kanyang kasikatan mula noon hanggang ngayon. Nagagawa niyang kuhanin ang puso ng kahit anong henerasyon. Ika nga ni Madonna noong bata pa siya, walang ina na nagmahal sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat para mahalin siya ng buong mundo. Nasigurado naman ako na nagawa nga niya. Oo, at marami ang ayaw sa kanya, pero lamang pa rin yung mga nagmamahal at humahanga. Kasalukuyan mga idol ay nagsasagawa pa rin siya ng kanyang The Celebration Tour na nagsimula pa noong October 14, 2023 at inaasahang matatapos ngayong April 26, 2024. 65 years old na ngayon si Madonna, pero isa pa rin siya sa mga nasa tuktok ng kasikatan sa mundo ng musika. Ayon sa Forbes ay kumita si Madonna ng 1.2 billion sa kanyang buong karera at sa kasalukuyan ay mayroon itong net worth na $580 million. In the years to follow, I lost almost every friend I had to AIDS or drugs or gunshot. As you can imagine, all these unexpected events not only helped me become the daring woman that stands before you, but it also reminded me that I am vulnerable. And in life, there is no real safety except self-belief. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.